Magandang umaga po sa ating lahat. Happy Midweek Service. Ngayong araw na ito po ay may pagsamba tayo. At nandito po tayo sa home church ng Afante Family. Hallelujah. So, Sister Salve, sino po ang leader ng Afante Home Church? Bali po, ako po kasi si April po, may work po, hindi siya nakasama natin ngayon. Although, pagka kasama po namin siya ng home church. Okay. So, pwede po ba natin ipakilala yung miyembro ng inyo pong home church? Ito po yung aking mga nagagandahang apo. Yan, si Dada. Tapos may si Charity. Yan, si Tisha. Si Shalom po. At ang aking gwapo si Kuya Noki po. Tapos ito si Ikay po. Yan. At si Sister Marilyn pala, ang aking kapitbahay, at salamat kay Lord at nakasama po namin siya. Okay. So sila po yung inyong mga nagkakandahan at cute-cutan ng mga attendee ng ating home church. Praise God. Okay, so Sister Salve, may isa pa po ako napakahalagang katanungan. Sa tingin po ninyo, ano po yung nagawa o naidulot na maganda sa inyo ng bagong form ng ating home church? Gaya kasi ito ay panukala ng ating senior pastor. Sa tingin niyo, ano po yung magandang nadala po dito sa inyo? Ay, napakaganda po. Kasi po, dati po, pag kami po nag-home church dito sa bahay namin, kami lang po. Tapos, nag-aanap pa kami, nagtatanungan kung ano pong kakantahin, kasi nga wala pang ulang lineup. Kaya ang nangyayari po, prayer na lang po, tsaka manonood na po kami ng message. Parang gano'n na lang. Pero ngayon po na may format na po na ganito, napakaganda po kasi may may praise and worship, susundan mo na lang. At saka yun, parang nasa church ka na rin po. Tsaka yung lahat po ng dito sa bahay na pag-church po, kahit na hindi kami nakaganda sa simbahan. Amen. So, usually, yun talaga sinasabi ng ating mga member. Tunay nga naman na talagang masarap umawit na may tugtugan. Kasi dati walang tugtugan, di ba? So, napakaganda po yun. Ganun din po yung sinasabi ng iba. Kaya, maganda yung naisip na ito na ating sa araw na ito, handa na ba tayo mag-worship sa ating Panginoon? Amen. Amen. So, today, papakilala ko po ang aking kasama sa music team at nangako habang siya ay wala pang pasok at nagpapahinga, sila pong mag-asawa ay sasama sa atin. Ang bagong-bagong kasal, Brother Eddie Ortega and Sister Roan Ortega. Hallelujah. At syempre, hindi nyo ba nakikita ang ating videographer, pero nagwapong-gwapo at napaka-faithful po niyan na aking anak. Sige po. Diyan po sa home church, tayo pong sumayaw at magbigay ng mataas na papuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Sige po, ulitin po natin ang salamat. Ating mamasdan ang karawakan, halos di ko maunawaan ang kanyang dahilan kung bakit ako pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na binigay mo sa akin. Jesus, sa pag-ibig mo, walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung ating mamasdan ang kalawakan, halos di ko maunawaan ang kanyang dahilan kung bakit ako pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na binigay mo sa akin. Salamat, Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo.
piling mo. Ako'y magsasayang sa piling mo. Ako'y magsasayang sa piling mo. Patuloy po tayo lumapit sa bayan. Ulitin po natin ang mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagbabalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagbabalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagbabalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, magpupurihan ka. Habang buhay, naglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagbabalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Ito, patuloy po natin ang awitan ng Panginoon dahil sadyang napakabuti nga ng Panginoon sa lahat ng oras. Sa oras ng pandemic, sa oras ng baha ng Ulysses, patuloy natin pasalamatan at papurihan ng Panginoon. Sadyang napakabuti niya. This time, awitan natin ang kay buti-buti. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Kay langit na bagong magmahal.
Ate Orlando. Yes, Lord, napakabuti mo nga po sa umaga ito, Panginoon Lord God. Kami nga po, Ama, ay nandito sa inyong harapan, Panginoon Lord God. Alam po namin, Ama, na ang lahat nga po, Panginoon, may purpose, Lord God. Kaya po nangyayari mga bagay, Panginoon Lord God. Kaya naman sa umaga ito, Lord God, ang puso po ako nagpapasalamat sa buhay po ng aming mga kapatid na narito ngayon, lalong-lalo na po sa aming mga pastoral leader, sa araw nito, Lord God, na sa kanyang kaarawan, Panginoon. Sa iyo nga po, Panginoon, ang nagbigay sa kanya para sa amin, Panginoon, na mag-home church dito, Panginoon Lord God. Nawa, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon Lord God, sa oras na ito, kayo nga po, Panginoon, ang patuloy na manguna sa buhay niya, Panginoon Lord God. Dahil nga po, Panginoon, alam niyo po, Ama, na kayo lamang po ang meron siya sa ngayon, Panginoon Lord God. Thank you so much, Lord God, na patuloy niyo po siyang gagabayan, Panginoon Lord God, in every step of her way, Panginoon Lord God. Kayo nga po ang patuloy na manguna sa kanya, Lord God. At maging Ama, sa oras na ito, Lord God, sa lahat nga po, Panginoon, maging sa mga anak ko rin po, Panginoon Lord God. Nagpapasalamat din po ako, Panginoon, na andun, Panginoon, ang patuloy niyong paggabay sa amin, Panginoon Lord God. Maraming salamat po, Panginoon. Alam po, Panginoon Lord God, na pang pinanghawakan ko po, Panginoon, na ang gospel ang patuloy lamang namin panghahawakan, Panginoon Lord God. Dahil wala nga pong ibang solusyon, Panginoon, kundi ang only answer, only solution, Lord God, only Jesus Christ, Lord God, sa buhay namin, Lord God. Ano man yung mga pagdadaanan namin, Panginoon, alam po namin, Ama, na kasama namin kayo dahil kahit kailan, hindi nyo kami pababayaan at hindi nyo po kami iwanan. Kaya naman, Lord, thank you so much sa oras na ito, Lord God. At patuloy nga po, Ama, na ano man po, Lord God, yung mga dala-dala ng mga panalangin, ano man yung mga kabigatan, Panginoon Lord God, ay pinagkakatiwala namin sa inyo, Panginoon Lord God, sa umaga ito, Panginoon Lord God, at maging sa mga nagpo-home church po, sa kanilang mga tahanan, Panginoon, patuloy niyo po silang gabayan, Lord God, na ano man po yung mga nararanasan nila namin, Panginoon Lord God. Kayo nga po, Ama, ang siyang patuloy na manguna sa buhay ng iyong mga anak nito, Lord God. Maraming salamat po sa umaga ito, Lord God, at sa patuloy nga po, Ama, na binabalik po namin ang lahat ng papuri at pagsamba, Lord God, dahil sa kayo nga po, Lord God, ay karapat-dapat at pagkulitan. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ng anak. Amen. Hallelujah. Thanks God. So, ayan po. To complete our worship for day today ng midweek service at sa mga home churches, tayo po lahat ay nakahanda na ba na makinig ng salita ng Diyos? Are you ready to hear the word of God? Amen. So, ang home church apante at kayo rin po dyan sa mga home church screen and video home church po ninyo. Ihanda po natin ang ating puso, ang ating tainga at ating mga panulat at makinig po tayong mabuti ng salita ng Diyos na wala pong magbibigay, wala pong iba ang ating associate pastor, Pastor Ferdinand Lopez. Isa pong masaganang biya at habag sa inyo pong home church, mga minamahal na kapatid. Sa araw pong ito ay makakapakinig na naman po tayo ng magandang balita na ito ay pagkukuhanan sa ating pong Biblia sa aklat po ng Exodus chapter 20, verse 1 hanggang verse 6. Hayaan niyo po na ipagbasa ko po kayo. Verse 1, ang lahat ng ito ay sinabi ng Diyos, ako si Yahweh, ang iyong Diyos na naglabas sa iyo sa Egypto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng imahe ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. Ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libu-libong salinlahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. Ito po ang salita ng Diyos. Mga minamahal na kapatid, ayon po sa ating pong talata na binasa sa Exodus chapter 20 verse 1 to 6, nang sabi po ng Diyos na wag po tayong sasampa sa Diyos-Diyosan sa anumang pong nilalang na ito ay ginawa ng tao dahil ito po ang mortal na kaaway ng Diyos sa atin. Kaya naman po minamahal na kapatid, ang ating mensahe ng pamagat ngayon na ating maririnig ay ano ang mortal na kaaway ng Diyos? At para po lalo po nating maintindihan na ang mortal na kaaway ng Diyos,
Ito po ay ang mga Diyos-Diyusan no kung saan ito yung ating nilulukuran, niyuyukuran, at higit sa lahat, pinaglilingkuran. Kaya naman po mga minamahal na kapatid, kung ito po ay ginagawa natin sa ating buhay, ano mangyayari? Ito po ay masasabing great sin na nagawa natin sa Diyos. Napakalaking kasalanan. Ang daming pong mga kasalanan na nagagawa natin sa Diyos. Pero ang pinakamalaking kasalanan na nagagawa natin sa paningin ng Diyos sa atin ay ang pagsamba sa Diyos-Diyusan. Bakit po? Dahil kapag tayo po ay may mga Diyos-Diyusan na niluluhuran, niyuyukuran at pinaglilingkuran, ano mangyayari? Ito po yung dahilan upang tayo ay mapahiwalay sa Diyos. Alam niyo po mga minamahal na kapatid na nilikha tayo ng Diyos ayon sa Biblia sa Genesis chapter 1 verse 27 hanggang verse 28 na mamuhay na kasama ang Diyos upang ma-enjoy natin ang lahat ng blessing na Kanya pong nilikha dito sa mundo. Na kapag tayo namuhay na kasama palagi ang Diyos dahil yun po ang layunin kung bakit niya tinilikha na ayon sa Kanyang wangis, ano mangyayari? Ang lahat ng mga pangangailangan natin ay matatanggap natin. Gaya po ng kalusugan, kalakasan, kaligtasan, proteksyon, provision ng Diyos, lahat ng mga material, physical, financial, spiritual ay matatanggap natin dahil ang Diyos ay palagi nating kasama. Pero dahil po sa napakalaking kasalanan na ating nagawa sa Diyos, ang pagsamba sa Diyos-Diyusan na ito ang mortal na kasalanan na nagagawa natin sa Panginoon, ano mangyayari? Tayo po ay napahiwalay sa Diyos. At nung tayo napahiwalay sa Diyos, lahat ng ating mga tinanggap sa Kanya ay nawala din sa atin. Kaya naman po mga minamahal na kapatid, dapat po nating matandaan na ang pinakamalaking kasalanan na nagagawa natin sa Diyos ay yung magkaroon ng mortal na kaaway ang Diyos sa atin. At ano ito? Ito ay ang Diyos-Diyusan. Hinalimbawa ko na lamang po ito sa mag-asawa. Na kapag ang mag-asawa ay nagkaroon sila ng third party sa isa't isa, ito yung dahilan ng kanilang pagiging divorce. Dahil po sa pagkaroon ng third party, ang asawang lalaki nagkaroon po siya ng kabit at ang asawang babae nagkaroon po siya ng kabit. Anong mangyayari? Sila po ay masisira ang kanilang relasyon. Ang pag-ibig nila at pinangakuan nila sa Diyos, sa altar, sa mga tao, sa mga magulang ay baliwala at masisira. Dahilan sa mortal na kasalanan nila sa isa't isa. Kaya naman po, ang sabi dito ng Diyos na yung huwag tayong makikipag-apid. Dahil ang pakikipag-apid ay ito din ay mortal na kasalanan na ginawa natin sa ating kabiyak ng dibdib, which is ang ating asawa. Bakit? Kasi kapag ginawa natin ito, yung puso ng ating asawa ay wasak. Kaya ganun din po ang pakiramdam ng Diyos kapag tayo ay may Diyos-Diyusan na pinagpapalit, niluluhuran, niyukuran at sinasambat pinaglilingkuran kaysa sa tunay na Diyos na lumikha sa atin. Walang iba na nagmamay-ari sa atin at walang iba na nagmamahal sa atin ng tapat at tunay kundi ang ating Panginoong Diyos. Pero masisira lahat ng iyon sa atin kung magkakaroon po tayo ng mga Diyos-Diyusan sa ating mga buhay. Kaya naman mga minamahal na kapatid, inalimbawa na lamang po ito ni Luciel na dati ay isang anghel ng Diyos na malapit sa Diyos. Bakit? Kasi si Luciel ay isa siyang worshiper of God. At bilang isang worshiper of God, siya ay kanang kamay ng Diyos. Pero anong nangyari? Bakit po si Luciel ay ibinagsak, itinapon at piniwalay siya sa Diyos doon sa langit? At ngayon ay nandito na siya sa mundo na kung saan ay siya na ngayon ay si Satanas. Dahil po sa kanyang pagiging idolatry sa kanyang sarili. Nagkaroon po siya ng hangad na maging kapantay ang Diyos. Na dapat ang Diyos lamang ang kanyang yuyukuran, luluhuran, sasambahin at paglilingkuran. Pero napalitan iyon sa kanyang sarili na nais niya siya yung luhuran, yukuran, sambahin at paglingkuran.
Kaya naman, ang tingin niya sa sarili ay kapantay niya na ang Diyos. Kaya doon nagsimula na si Luciel ay ibinagsak, itinapon siya sa karimlan, na ngayon, nandito siya sa mundo upang maghasik ng makapal na kadiliman. Kaya mga minamahal na kapatid, kapag nakita natin o na-check natin sa ating puso na yung ating puso ay hati ang pag-ibig, hati ang pag-asa, hati ang kaligayahan natin sa Diyos, sa mga bagay na ito, sa mga Diyos-Diyosan na ito, ano mangyayari? Doon na magsisimula na tayo ay nag-commit na great sin, na kung saan ito yung dahilan ng pagkalayo o pagkahiwalay natin sa Diyos. Ibig sabihin yung divorce. Amen? Pagiging mortal na kaaway ng ating Panginoong Diyos. Kaya naman mga minamahal na kapatid, upang lalo pa nating maunawaan kung ano ba itong mortal na kaaway sa atin ng Diyos na di dapat mangyari sa atin upang di tayo malayo sa Diyos at makuha ni Satanas na isama doon sa kaparusahan niya na impyerno, na habang buhay siya doon na magdurusa, ay kailangan nating malaman, una, ang mortal na kaaway ng Diyos ay ito yung mga visible idolatry natin. Yung mga bagay na nakikita ng tao na siya yung kanilang niluluhuran, niyukwaran, pinaglilingkuran, sinasamba at siya ang kanyang Diyos-Diyusan. Ano po ang visible idolatry na tinatawag? Ang visible idolatry o nakikitang Diyos-Diyusan na sinasamba, pinaglilingkuran at dinadasalan ng mga tao ay kagaya ng ribulto, kagaya ng mga imahe, ribulto ni Mama Mary, ribulto ni San Pedro, ang dami pong ribulto. At ano pa? Mga imahe. Anong mga imahe? Yung mga larawan. Larawan ng asawa, larawan ng girlfriend o boyfriend mo, ang dami pong mga larawan na ito po ang nakakahati sa ating puso na hindi natin kumpletong magtiwala at mahalin at ipag-asa natin ay ang Diyos. Bakit? Kasi dahil sa ribulto, imahe na ginawa nating visible Diyos-Diyosan, yung puso natin ay hati sa Diyos at sa kanila. Kaya mga minamahal na kapatid, kaya po tayo ay nahuhulog sa visible idolatry na ito, lalong-lalo na sa mga tao na sumasamba sa mga ito, kasi nasa likod nito ay walang iba kundi ang panlilinlang o pandarayan ni Satanas sa mga tao. Bakit? Kasi ang mga tao ay nabulag sila sa katotohanan at nakikita nila ay puro kasinungalingan ni Satanas. Na isa na doon na kasinungalingan ni Satanas sa kanila kung bakit nahulog sila sa pagsamba at paglilingkod sa mga ribulto o imahe o mga larawan ng mga tao na kanilang hinahangaan, ay dahil sa ang mga ito ay nagkakaroon sila ng himala. Kaya naman po ang dami pong pumupunta po doon sa Manawag para magdasal, para sumayaw ng pandango, doon sa Quiapo, pahaplos-haplos ng panyo ng ribulto ni Nazareno. Bakit? Naghihimala po sila eh. At paano nagkakaroon po sila ng himala? Dahil ang kapangyarihan na gumawa ng himala sa mga ribulto, imahe at mga ganitong bagay ay walang iba kundi si Satanas. Dahil itong si Satanas ay matalinong anghel. Higit sa lahat, ang purpose ni Satanas, ang lahat ng mga tao ay malinlang ang kanilang isip at puso na mapahiwalay sila sa Diyos at magkaroon sila ng sumpa sa kanilang mga buhay. Na sinabi doon sa Exodus chapter 20, verse 4-5 na sisingilin ng Diyos ang kanilang mga kasalanan mula sa kanilang mga anak at ikatlo at ikapat na sa limlahi ay magbabayad ng kanilang mga kasalanan. Kaya napakatindi po ng kasalanan na ito na gagawin natin sa Diyos kung tayo ay may mga visible idolatry, ribulto o imahe o anuman po yung mga bagay na kung saan ito yung ating niluluhuran, yukuran, dinadalanginan, sinasamba at pinaglilingkuran. At isa pa, na bakit po marami nahuhulog sa mga ganitong pagsamba at paglilingkod? Kasi
Kapag nagdasal ka o humiling ka sa mga ribulto, imahe o mga Diyos-Diyosan na ito, agad po ikaw makakatanggap ka ng kasagutan. Bakit? Nagbibigay po ng kasagutan. Dahil nais ni Satanas na ang lahat ng mga tao dito na maniwala. Dahil kung lalo kang makakatanggap ng kasagutan, ano mangyayari? Lalo ka din na magdidibuto at magpupursigido na maglingkod at magsamba at ng pananampalataya mo ay dito na po nakaptured o nakatuon. Kaya po, mga minamahal na kapatid, ito po ang dapat natin pong pagkakatandaan na bakit po ang mga ribulto, imahe o mga Diyos-Diyusan na pinaglilingkuran, sinasamba ng mga tao ay sila pa ang mas mabilis na magkaroon ng himala at mas mabilis na makatanggap sila ng kasagutan sa kanilang mga panalangin, sa kanilang kahilingan. Dahil ito ang pakana ni Satanas para linlangin ang mga tao na i-capture ang kanilang isip at puso na ito yung tunay na Diyos nila, nang sa ganon, ang purpose ay makuha ang kanilang kaluluwa. Maibigay ni Satanas man ang lahat ng kahilingan ng mga tao, gumaling man sila, yumaman man sila, sumikat man sila, makuha man nila ang lahat ng kayamanan ng tao, ang kaluluwa naman nila ang kapalit nito. Gaya po ni Michael Jackson sa sinabi ng dokumentary na si Michael Jackson, kaya siya sumikat at yumaman at nakuha niya ang karangyaan, kasikatan niya dahil sa nakipag-negotiate siya kay Satanas. Na bago siya mag-perform, pupunta muna siya ng sementeryo at manalangin kay Satanas. Nabigyan siya ng power na habang sumasayaw, kumakanta siya, ay lahat ng kinakanta at sinasayawan niya ay may power na i-capture ang mga audience na na sila ay maging idol nila si Michael Jackson. Pero nung siya po ay dumating na yung panahon na si Satanas ay singilin niya na sa kanyang pagkakautang, ano nangyari? Siya po ay nagkasakit ng skin disease na dati si Michael Jackson ay negro maitim, pero dahil sa skin disease niya na cancer, pumuti ng pumuti siya at hanggang siya ay namatay. Na ngayon ay nakita po ni Angela Cebrano na may pangitain na siya ngayon ay nasa impyerno. Yun yung dahilan po kung bakit itong si Satanas ay ginagamit niya ang mga ribulto, imahe o anumang mga ina-idol ng mga tao para sa ganon, yung mga tao na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ay ang kapalit nito, kaluluwa nila, madala ni Satanas doon sa impyerno. Kaya naman po mga kapatid, kung tayo po ay may mga Diyos-Diyosan na ito sa ating bahay, sa ating negosyo o sa ating kumpanya o saan mang lugar na mayroon po mga Diyos-Diyosan na ito, gaya ng ribulto ni Mama Mary, ribulto po ni Santo Niño, ribulto ni Jesus Christ, imahe ni ganito, Poncio Pilato, ang dami pong mga Diyos-Diyosan na ito na kung saan ang nakatira sa mga bagay na ito ay demonyo, masasamang espiritu. Kaya kapag mayroon kang mga imahe sa bahay mo, hindi ka nawawalan ng sakit, hindi ka nawawalan ng problema, hindi ka nawawalan ng mga kaguluhan sa buhay mo. Bakit? Kasi doon sa mga ribulto o imahe o mga Diyos-Diyosan na nandoon sa bahay mo ay pinanahanan niya ng mga demonyo. Kung hindi po kayo maniwala mga kapatid sa sinasabi ko po na mensahe na ang ribulto o imahe o anumang mga Diyos-Diyosan na ina-idol natin ay hindi ito totoo, mga kapatid, tignan nyo na lamang po ang buhay ninyo. Bakit kahit na po kayo ay Kristiyano at bakit kahit na pakinig ng pakinig ay walang nagbabago sa buhay ninyo? Kahit na kayo po ay nakakatanggap sa mga ganitong kasagutan at nag-iimala sa buhay ninyo, ay hindi matapos-tapos ang problema ninyo, kundi lalo pa na dumadami, lumalala ang problema ninyo. Dahilan sa ito po ang sinabi ng Diyos na ang sino mang sumamba sa mga Diyos-Diyosang ito, imahe o ribulto o gawa ng tao na ito'y ating niyuyukuran, niluluhuran at pinaglilikuran, sinasamba, ano mangyayari? Hindi lang sa inyo po makakaranas ng mga sumpa na ito, kundi
maging sa mga anak ninyo, apo ninyo at sumusunod na sa lilayan ninyo ay dadanasin ang mga kahirapan at problema na inyo rin pinagdadaanan ngayon. Gusto niyo po ba yung mga minamahal na kapatid? Kaya naman po mga minamahal na kapatid, simula sa araw na ito, atin na pong panghawakan ang pangako ng Diyos na ang Diyos lamang po ang tunay na Diyos, na hindi na natin kailangan na magtayo pa ng altar at lumuhod na magdasal sa mga Diyos-Diyosan dito, kundi saan ka man lugar na magdasal, basta naniniwala ka na anak ka ng Diyos, naririnig ng Diyos ang lahat ng panalangin mo, ang lahat ng yan ay matatanggap mo. Bakit? Kasi ang Diyos ay di nalilimitasyonan ng isang bagay. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Kahit saan siya, naroon. At anuman ang dalangin mo, narinig niya. At kaya niyang ibigay ang lahat ng nais mo. Basta, ang kalooban lamang ng Diyos ang masunod mo at mahanap mo, mga minamahal na kapatid. Isa pa na Diyos-Diyusan na ito ay mortal, na kaaway sa atin ng Diyos, hindi lamang po yung mga gawa ng kamay ng tao na rebulto, imahe o mga tinatawag na niluluhuran ng tao, kundi maging ang pera, pamilya, at mga gamit na nakakasilaw sa ating mga mata ang nagiging Diyos-Diyusan din natin, na ito yung dahilan kung bakit tayo ay nagkakaroon ng obsess or pinagkaka-addiction. Amen po ba mga minamahal na kapatid? Alam ko po ng bawat isa sa atin na namumroblema sa pera, namumroblema sa ating pamilya at sa araw-araw nating pangangailangan sa ating buhay. Pero kung ito po na lamang ang nasa isip at puso natin na hindi na tayo masaya sa gospel, ano mangyayari? Ito ay sisitan na ang nasa likod para i-capture ang ating isip, puso, buhay at ang ating katawan na mahulog sa pagkakasalan ang paraan para mahiwalay tayo o mapalayo sa Diyos. Dahil ang pera ay ginagamit ni Satanas upang tayo ay gumawa ng masama o kaya'y mahulog sa pagkakasala. Kaya tignan niyo po yung mga tao na gaham sa pera, sakim sa pera. Anong ginagawa nila sa pera nila? Kapag may pera sila, ang ginagawa nila, pinambibili nila ng drugs. O kaya kapag may pera sila, binibili nila ang babae para makipag-sex. At kapag may pera sila, matataas, ito mayayabang, matapobre, mapanglait si tao. At higit sa lahat, ginagamit nila masama na mag-upa ng mamamatay tao para patayin yung mga kaaway nila. At kapag may pera, nakakalimutan mo ang magpasalamat at maglingkod o magsamba sa Diyos. Kaya kahit na araw ng linggo, ang mga membro natin ay naghanap buhay o nagtatrabaho. Bakit? Kasi akala ng mga tao, pera ang pinakahigit na mahalaga sa buhay nila. Mga minamahal na kapatid, ang pera ay mabuti. Pero nagiging masama lamang ang pera kung mali ang pagkakilala at pagkaunawa natin sa pera. Ng pera, ito ay blessing sa atin ng Diyos para gamitin sa gawain ng Panginoon gaya ng evangelism and mission. Amen? Kung wala naman po kasi tayong pera, paano tayo kakain at bibili ng ating mga pangangailangan? Pero hindi po ang pera ang paraan para maging masama tayo at mapalayo ang pag-ibig natin sa Diyos na hindi na natin kailangan magsimba, hindi na natin kailangan manalangin, na pera na lamang ang Diyos natin. Mali po yan dahil yan ay pakana ni Satanas upang tayo ay magkasala sa Diyos na dahilan para tayo mahiwalay at lalong-lalo na upang tayo ay bihagi ni Satanas ang isip at puso na madala ang kaluluwa natin sa impyerno. Isa pa yung pamilya. Naging visible idolatry or Diyos-Diyosan na natin ang pamilya sapagkat dahil sa pamilya, tayo nagkakaroon ng problema. Na kapag pamilyang pinag-uusapan, doon tayo inatake ni Satanas na makaptured. Dahil nga naman kapag ang pamilya natin ay may problema, nawawala po yung ating pananampalataya gaya
nagkakaroon ka ng complaint, nagkakaroon ka ng anger, nagkakaroon ka ng unbelief sa Diyos, at di ka na makapaglingkod sa Panginoon dahil sa problema, hindi mo na magawa yung ministry mo bilang isang pastor. Bakit? Kasi uunahin mo muna ang pamilya mo na mapakain, mapaganda ang buhay nila, bago ka sumunod sa Diyos. Mga minamahal na kapatid, ang sabi ng Biblia, na kapag po tayo ay hindi natin na iwaksi ang lahat ng ito, hindi tayo makakasunod sa Diyos. Sabi po na ng Biblia na, ang sabi ng Panginoon, na hindi tayo makakasunod sa Panginoon kung higit na mas pinapahalagaan natin ang mga bagay sa mundong ito. Isa na yun yung pera at pamilya. Sabi ng susunod kay Jesus Christ na, Panginoon, magpapaalam muna ako na sa aking magulang, sa aking mga ina, pagkatapos susunod ako sa iyo. Ang sabi ng Panginoon, hindi ka makasunod sa akin dahil sa magulang o pamilya mo. At sabi ng isa, Panginoon, susunod ako sa iyo, pero uuwi muna ako para ilibing ang aking namatayan. Pero ang sabi ng Panginoon, hayaan mo ang mga patay, ilibing nila ang kapwa nila patay. Sumunod ka sa akin. Kaya mga minamahal na kapatid, ang nagmamahal ng higit sa pera, pamilya at anumang mga bagay sa mundong ito ay hindi karapat-dapat na sumunod sa ating Panginoon upang maging alagad niya. Dahil ito ang mga pakana ni Satanas upang tayo ay malayo sa Diyos, makapture ang ating isip, puso, ang ating buhay at pagkakatao na na mapalayo sa Panginoon. Kaya naman mga minamahal na kapatid, alisin, iwaksi at huwag tayo magkakaroon ng mga Diyos-Diyusan. Amin po. Pangalawa po, na mortal na kaaway ng Diyos, kahit na po tayo ay walang rimulto o imahe o anumang mga Diyos-Diyusan ng mga bagay sa ating pong buhay, mayroon pa rin po tayong mga spiritual na Diyos-Diyusan. Ng tawag dito ay invisible idolatry. Ano po bang ibig sabihin ng invisible idolatry? Kung dito ay nakikitang mga Diyos-Diyusan gaya ng ribulto, larawan o anumang mga gawa ng tao na ito ay ating hinahangaan, ito ay ating pinaglilingkuran, niluluhuran, niyukuran, mayroon din tayong hindi nakikitang mga Diyos-Diyusan. Una na dito yung mga bagay na Diyos-Diyusan natin na hindi nakikita ng ating mga pisikal na mata ay yung ating sarili, yung self-centeredness. Ang self-centeredness, bakit ito po ay tinawag na mortal na kaaway ng Diyos? Sapagkat nais ng Diyos ang sentro ng buhay mo. Ang Diyos ang dapat na maghari at masunod sa buhay mo, pero dahil sa Diyos-Diyusan mo ay ang sarili mo, ikaw nang nasusunod kaysa sa kalooban ng Diyos. Kaya ang panalangin mo, puro yung sarili mo ang gustong masunod. Hindi yung gusto o plano ng Diyos ang masunod sa iyo. Kaya pag may dumating sa'yo ng problema, ang panalangin mo, isolve ng Diyos yung problema mo. Para pang ginawa mo na ang Diyos ay yung alipin at ikaw na ang master ng Panginoon. Mali po yun mga minamahal na kapatid, dahil ganyan na ganyan ang mga Israelita. Na ang mga Israelita, kapag sila ay may problema sa disyerto na wala silang pagkain, nagagalit sila kay Moses. Nagrereklamo sila sa Diyos. Kaya galit na galit ang Diyos sa kanila dahil reklamador. At higit sa lahat, sila ay rebellion ng mga Israelita. Ganon din po ang tingin sa atin ng Diyos kung ang ating sarili ay ang nasusunod at pinapahalagahan natin. Kung magkaganon po, yan ang mortal na kaaway ng Diyos sa atin. Kaya po, alisin natin ang ating pagiging self-centeredness. Dahil kapag may self-centeredness tayo, ang lalabas, mag-iisa tayong mayabang o mayroon tayong pride. Amen? Na hindi na natin kailangan ang Diyos kasi magaling ako, malakas ako, matalino ako, mayroon akong power. Yan po yung kagaya ni Luciel na naging Satanas. Na kaya si Luciel ay binagsag dahil akala niya sa sarili niya, siya yung anghel na pinakamalapit sa Diyos. Kaya yung gusto niya ay masusunod, bibigay sa kanya ng Diyos. Mga
kapatid, alisin natin yung self-centeredness, ang ating pagiging pride. Kaya naman si Satanas, ibinagsak siya kasi mayroon siyang ambisyoso. Wag po tayo maging ambisyoso. Kung ano ang ibinigay sa atin ng Diyos, masiyahan na tayo. At kung ano man po yung ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, ipagpasalamat natin sa Kanya. Amen po, wag po tayong maghangad ng mga bagay na hindi naman po ito makakatulong sa ating pananampalataya. Halimbawa, gusto kong yumaman. Ang tanong, ano ang dahilan kung bakit natin gustong maging mayaman? Dahilan po ba ito ay ipagmayabang? Dahilan po ba na ang kayamanan ang pinakamahalaga sa buhay natin? Mga minamahal na kapatid, kung nag-aambisyon tayo na lihis sa plano at kalooban ng Diyos, hindi po ito mangyayari, kundi ito po ang paraan pa ni Satanas na makapture niya tayo, isip, puso at yung ating buong pagkatao na mahulog sa mortal na kasalanan, ang pagsamba sa Diyos-Diyusan na ito ang dahilan na tayo mapapahiwalay sa Diyos, mapapahamak tayo mga minamahal na kapatid. Kaya alisin natin ang self-centeredness, ang pagiging ma-pride at ambisyoso sa anumang mga bagay, dahil ang mga bagay sa mundong ito, kahit na mayroon tayo, ay hindi ito yung makapagbibigay sa atin ng tunay na kasiyahan sa ating buhay. Dahil ang tunay lamang na kasiyahan natin sa ating buhay ay makasama palagi ang Diyos, yung makarating ka sa langit na kung saan ay kaharian ng Diyos na wala nang hirap, wala nang problema, wala nang iyak, wala nang kamatayan, kundi punong-puno ng kasiyang walang hanggan. Yun yung dapat po nating pagnaisin. Amen po, mga minamahal na kapatid. At higit pa sa lahat, mga kapatid, na ang invisible idolatry ay mayroon tayong mga kanya-kanyang reliyon. Anong ibig sabihin ng reliyon? Sinabi sa Genesis chapter 3, 6, and 11 na ang reliyon ito po ay patibong ni Satanas. Na ang patibong ni Satanas ay yung tinatawag na self-centeredness, money o material centeredness, at yung successful centeredness. Kaya po tayo ay pumapasok ng simbahan upang ang relasyon natin sa Diyos ay lalo mapalapit. Pero kung nahulog ka sa patibong ni Satanas na invisible idolatry na reliyon, pupunta ka ng simbahan dahil ini-expect mo makatanggap ka ng blessing sa Diyos. Mali po yun. Yun yung self-centeredness, money, and successful centeredness. Ang reliyon hindi po makapagliligtas, hindi po makapagbibigay ng pananampalataya. Higit sa lahat, hindi makapagbibigay ng kasagutan at buhay na walang hanggan, dahil ito ang ginagamit ni Satanas na patibong para makagawa ka ng mortal na kasalanan nang sa ganoy maiwalay ka sa Diyos. Madala ka ni Satanas doon sa impyerno. Yun po yung purpose kung bakit po ang reliyon ay maling paraan ng tao. Amen? At sumunod na invisible idolatry na ito ay mortal na kaaway ng Diyos sa atin ay yung culture of the world. Even though we are the Christian, mga minamahal na kapatid, ay hindi natin napagtatagumpayan ang mga pakanan ni Satanas, itong mga mundong ito na kinaugalian natin. Gaya na lamang po sa kinaugalian natin na pamahiin, na kahit na po tayo ay matagal ng Kristiyano, lagi na nating alam na ang gospel ay tunay na kasagutan at kasiyahan, kayamanan natin. Pero bakit hindi po naaalis ang cultures of the world sa ating buhay? Ano po ba ang cultures of the world na ating pamumuhay? Isa na doon yung pamahiin. Yung sinasabing pamahiin na bawal, 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 dapat gawin, dapat gawin, dapat gawin. Bakit? Kasi yun po yung nakasanayan natin noong bata hanggang sa kinalakihan na natin. Kaya mapapansin nyo po sa iba nating mga membro na kapag po ay gabi, marami silang mga kinakatakutan na dapat ay hindi nila gawin at dapat nilang ito ay iwasan, kasi kapag hindi nila ito nagawa, mamalasin sila. Hindi sila tatanggap ng blessing sa Diyos. Mali po yun. Isa po na po yun yung tinatawag na pamahiin na kapag araw ng mga patay, nagtitiring ang mga iba na
ating mga membro ng kandila sa kanilang pintuan. Bakit? Ano ang purpose? Bakit kailangan natin magtirik pa ng kandila sa pintuan? Dadalaw ba yung ating mga mahal sa buhay na namayapan na? Mga minamahal na kapatid, kapag ganun ang ating pong pamahiin, ibig sabihin lang yon, hindi tayo naniniwala na ang ating mga mahal sa buhay ay nasa kaharian ng Diyos na langit at siya'y masaya na doon. At isa pa na pamahiin po mga minamahal na kapatid, di may iwasan na kapag po ang anak natin ay binati ng iba, sabi na pinausog. Ang daming pamahiin, ang dami pang mga maling katuruan. Kaya dahil dyan mga minamahal na kapatid, galit na galit sa atin ang Diyos dahil nawawala yung tunay nating pananampalataya sa Diyos. Na ang Diyos ay siya yung nagmumula ng lahat ng ating blessing, hindi sa ating mga pamahiin. Mga minamahal na kapatid, kailangan nating maunawaan ang mensahe ngayong araw na ito sapagkat ito po yung paraan upang mawala yung wrong imprint sa ating isip at ma-heal yung ating mga emotional wound, which is ang ating wrong root sa ating mga puso. Higit sa lahat, yung ating pong spiritual status ay mabago na hindi makapture ni Satan, kundi yung spiritual status natin ay ma-enjoy natin ang pagiging malapit at kasama ang Diyos. Nang sa ganon, ang buhay natin gamitin ng Diyos para sa world evangelization and mission. Amen po ba mga minamahal na kapatid? Mga minamahal na kapatid, kapag nahulog tayo sa invisible idolatry, sa pamamagitan ng self-centeredness, gaya ng mayroon tayong pride at ambisyoso sa anumang mga bagay sa mundong ito na hindi naman po nakalain sa kalooban at plano ng Diyos, at tayo ay namumuhay sa reliyon, self-centeredness, money-material centeredness, successful centeredness, at nagpapadala sa mga cultures ng mundo. Adik ka sa cellphone, adik ka sa alak, adik ka sa laro, anuman yung mga pinaadikan natin, anuman yung sinusunod natin sa mundong ito, adik sa TikTok, adik sa anumang mga bagay, pagkain, yung mga kasiyahan, kalayawan na tao sa mundong ito na hindi mabubuhay kung wala yung mga bagay na ito. Ano mangyayari? Ito ang gagamitin ni Satan na stronghold sa atin nang sa ganun hindi na tayo makalaya sa kanya, kundi mahigpit na tayo ay bihag ni Satanas para ano? Para mag-suffer physical at spiritual. Kaya ito po yung magiging resulta sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ano yun? Ikatlo at ikaapat na henerasyon ay mamanahin ang sumpa ng kasalanan ito. Ano po yung sumpa ng kasalanan ito? Na kung ano po yung kahirapan, mga sumpa at mga problema na nangyayari sa atin, sa ating mga anak at sa mga sumusunod nating salilay, dadanasin din. Halimbawa, kung ikaw ay dumanas ng kahirapan sa pera, hanggang sa anak at sa susunod mong henerasyon, ganon din ang dadanasin. Kung ikaw din ay hindi mo ma-overcome yung ganitong problema sa relasyon sa asawa, nagkakaroon ng hiwalay, ganon din sa mga anak at sa susunod mong henerasyon ay mararanasan din ang hiwalayan. Kung ang buhay mo ay hindi mo na-overcome ang ganitong problema dahil sa mga Diyos-Diyosan na mayroon ka, ay gaya po ng problema sa kalusugan na may sakit kang diabetes, high blood o cancer o asthma, lahat ng po yan ay pag di po ito naputol dahil sa Diyos-Diyosan na yan, invisible and visible idolatry, na mayari pati sa third and fourth generation mo ay mamanahin at naranasin nila ito hanggang sa dumating ang paghuhukom. Gusto po natin yun mga magulang? Gusto po ba natin yun mga minamahal na kapatid? Kung ayaw nyo po, magdesisyon po kayo. Amen? Magdesisyon po tayo. Ang desisyon hindi po nakabase sa asawa, sa member o sinumang tao. Ang desisyon individual, personal. Amen? Kaya kung pag nakapag-desisyon na po kayo mga kapatid, ang sabi sa Exodus chapter 20, verse 6, na
chapter 20, verse 6. Basahin niyo po. Ang sabi dyan ay, libu-libong henerasyon ang tatanggap ng kaligtasan. Hindi lang kaligtasan ng mamanahin po ng ating mga libu-libong henerasyon, kundi kung ano yung natanggap ni Abraham na kayamanan sa Diyos. Physical, financial, material, kaligtasan, protection, guidance, provision. Ganun na ganun din ang matatanggap po ng ating mga libu-libong mga henerasyon. Hindi lang ikaw, kundi libu-libong mong mga henerasyon. Mga minamahal na kapatid, mula ngayon, magkaroon po tayo ng repentance heart. Kung yung puso natin dati ay divided heart o hating puso, kailangan buuin din natin yung ating puso na lumapit at magpakumbaba at buong puso na magsisi sa ating napakalaking kasalanan na siyang dahilan kung bakit tayo ay napalayo o napahiwalay sa Diyos nang dahil sa mga pakanan ni Satanas na sa mga Diyos-Diyusan na ito. Kaya po ang ibig sabihin ng repentance o pagsisisi ay yung tatalikuran mo ang mga nagawa mong kasalanan sa ating Panginoong Diyos. Gaya ng self-centeredness, money o material centeredness, and successful centeredness ay lahat ng ito ay itatabi mo, iwawaksin mo at papalitan mo ng ano? Ng absolute value, absolute order, and absolute goal. Imbis po na mamuhay sa mga Diyos-Diyosan na ito, ang dapat mong ipamuhay ay ang gospel. Amen? Dapat ang gospel na ay klaro at sigurado na ito yung higit nating pinakamahalaga na ating pag-ibig, kayamanan at kasagutan. At itong gospel din ang pinaka-first priority natin na dapat natin uunahin kaysa sa mga pangangailangan. Pera, pamilya, gamit, o success, o ano man yung kinaadikan natin. Dapat maging addict tayo sa gospel. Amin po ba mga minamahal na kapatid? Kung wala ang gospel sa ating buhay, wala rin ang kaligtasan natin. Kung wala ang gospel, wala rin po tayong kayamanan. Walang gospel, wala rin ang lahat sa atin. Pero kapag tayo ay may gospel na pinangahawakan at ito yung tunay nating kasagutan sa ating mga problema na kung saan ay tanging solusyon sa ating mga gawa ni Satan, ano mangyayari? Ang absolute goal natin lagi ay i-deliver ang gospel. Maging isa tayong witness. Amen? Nang ibig sabihin nun mga minamahal na kapatid, panahon na upang putulin ang mga Diyos-Diyosan na mayroon tayo. Amen? Upang sa ganun, hindi na ito dadanasin, mamanahin ng ating mga anak at sumusunod na salinglahi. Kung mahal natin ang ating kaluluwa, huwag nating papalitan ang pag-ibig, pag-asa, kasagutan at tunay na kasiyahan natin sa gospel ng ating Panginoon Kristo. Dahil lang sa mga Diyos-Diyusan na ito. Kasi ito ang pakana ni Satanas sa atin para mapahamak ang ating kaluluwa. Ngayon alam mo na mga minamahal na kapatid, ang desisyon mo na lamang ang mahalaga na ito na dapat ito ay gawin mo. Amen? Upang mangyari ito, hilingin mo sa Diyos na ang Diyos ang maghari at tulungan ka na makalaya ka sa mga patibong ni Satanas na ito. Kasi kung ikaw lamang ang pipilitin mo na alisin at lalabanan ito, di mo kaya kasi si Satanas, spiritual na kalaban, pero tayo ay physical na tao lamang. Kaya, Diyos lamang ang makakatulong sa atin at makapagliligtas, makakapagpalaya sa atin sa mga Diyos-Diyosan na ito na gawa ni Satanas. Kaya mga minamahal na kapatid, magsimula tayo sa tinatawag na concentration prayer na labanan ang mga pakanan ni Satanas sa atin ng mga Diyos-Diyosan na ito. Upang sa ganon, hindi tayo mahulog sa kanyang patibong at ma-enjoy natin ang blessing ng gospel at ito'y dumaloy pa sa ating mga sumusunod na henerasyon. Let's pray. Dakilang Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, muli po humingi po kami sa inyo ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawang pagkakasala, lalong-lalo na ang
greatest sin na pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Wala man po kami mga rebulto o imahe na gawa ng tao, pero ang daming mga Diyos-Diyusan na nakakahati sa aming mga puso. Ang higit na mahalin ang asawa, anak, trabaho, pera, pamilya at mga gamit na kinaadikan namin o kina-obsess ng aming mga isip at puso na siyang dahilan kung bakit po kami ay nagkakaroon ng spiritual problem araw-araw. Kaya naman Panginoon, mula sa araw na ito, kami po sa inyo ay lubos na nagtitiwala na kayo lamang ang makakagawang makalaya at matulungan kami na mabago ang aming puso sa tunay na gospel na bilang absolute value, absolute order and absolute goal ng aming buhay. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah! Praise God! Ayan, nakapakinig na po tayo ng salita ng Diyos. Are you blessed? Amen! Amen! So, alam ko na sobrang nakaka-bless yung message. So, salamat sa ating associate pastor. Now, this time, tayo naman po itutungo sa ating mahalaga na mga anunsyo sa simbahan. Especially yesterday, kami po ay pastoral meeting every Monday po ng hapon, 5 o'clock. Nagpa-pastoral meeting kami. Zoom meeting kay Pastor Lee at marami po siyang tagubilin. So, ayan po, tayo po lahat ay nasasabik na sa pagdating ng ating senior pastor, but then, kailangan pa rin po natin puspusang ipanalangin na ito po'y matuloy. As you see in the news, hindi po kagandahan na nangyayari. Kanina rin po, bago po ako pumunta rito sa tahanan ng Afante, nanood din po ako ng GMA News, at this time nakatakot, nasa Sabah, Malaysia po, ay nakapasok na yung bagong COVID na tinatawag. At alam natin na napakabilis lang itong magano, kaya ang sabi po sa news, baka magkaroon na naman ng dito sa Pilipinas ang total lockdown. Kaya panalangin po natin to na hindi po kasi binabantayan po dito sa, di ba, malapit yung Sabah, Malaysia, dito na po yan sa Visayas or Mindanao. Kaya panalangin po natin, please, huwag natin tintanan na hindi po tayo mapasok ng kalaban upang hindi rin po mapahinto ulit ang ating pong church worship service. Amen? At gayon din po, inaasahan natin dahil kay ating senior pastor, January 7, hindi rin po ito magkaroon ng balakid para makarating po sila dito. At ang pangalawa po natin pa-announce, this time po, wala po tayong New Year's service. So, rest po tayo January 1 kasi only senior pastor can pray one by one or by the family by family na unpoint yan, only senior pastor. Kaya sabi po ni Pastor Lee, this year, 2021, rest po muna ang atin pong New Year's service. Next year na po tayo mag-New Year service. But then, gawin po natin yung New Year service natin ang mahalaga. Huwag natin kalimutang manalangin for 2021. And one thing more, at nasa pagkasunduan po na ating senior pastor at na lahat ng pastoral staff, every Sunday po, magkakaroon na po tayo ng 3 service worship. Tinatawag po natin ito, hindi na Tagalog or English, kundi first service, second service, and third service. Ang first service po ay gaganapin sa oras na alas 9 ng umaga. At yan po, magpapahayag po ng salita ng Diyos yung mga duty pastor na naka-assign para gumawa ng video home church at dito po papalabas. At again, meron pa rin po tayong video home church. Kaya mga leaders, yung pong inyong mga home church, for example po dito sa bahay ni Sister Salve, si Sister Salve po at si Sister April, umaattend po sila ng church. Pero pag uwi po nila, ang kanyang sinoki at ang mga dalagita niya, papanoorin pa rin po niya. At pwede po siyang manood kasama pa rin yung attendance po niya. Kasi po, napansin po namin, kapag ang leader nag-church na, bahala na po yung mga member nila, hindi po ganon. Sabi nga ni Pastor Lee, hindi lang tayo isang beses makikinig ng salita ng Diyos, kundi maraming beses. So yan po, ang first service po sa oras na alas 9. Pangalawang service po ay 11 o'clock at dito po ipapanood ang video message po ni Pastor Lee. So punta po kayo ng 11 or before 11. Ang third service worship po, dahil magre-rest muna tayo for tanghalian, meron naman pong third service worship na gaganapin ng 2 p.m. 2 p.m. po. So, each services, pwede po pumasok ang YPYA adult. Except lang po yata ang senior kasi hindi pa po sila pwede. And then yung mga teenager naman po, 15, pwede na po pataas. And then po, pagkatapos po nun, tayo po ay magsisend pa rin ng message, home video Tagalog, home video English, at children ministry. Kaya manood pa rin po kayo.
And also, ang atin pong New Family Program ay naipagpaalam po ni Pastor Mirna. Magkakaroon na po tayong New Family Program. At depende na lang po sa pag-uusapan po ng inyong director or directors ng New Family na si Pastor Mirna kung what time po. Ang tabayanan po ninyo at malalaman po niyan. At the last po ng ating announcement, di ba, January 11 po is our, hindi po ako nagkakamali, 18th annual church anniversary. But according to our senior pastor, iuusog po natin. Dahil ang totoo naman po talaga nating church anniversary ay April 23. Kung nababasa niyo po yun dati sa mag, April 23. Pero ngayon po, gaganapin daw po natin yan sa April 25. Hopefully, maayos na ang ating church, maayos na ang pag-worship ng lahat, at makabalik na si Pastor. Amen? So far, yan lang po ang ating mensahe. Patuloy po tayong manalangin at dumulog sa ating panahon. At huwag niyo po palang kalimutan, naglagay po kami sa pantry by pen 1, 2, and 3. Every GC, meron po dyan survey na ginawa ko at sinisend po yan. So parang po nung Christmas, ilalagay niyo po kung ano yung dinidesire ninyong atinan, kung 9, 11, copy-paste nyo lang po, tapos ilalagay nyo po ron. Kasi, minomonitor po ng mga pastoral staff at ako po, yung nakatoka na mag-send kay pastor every day kung ano na po yung flowing ng ating pong services na gagawin. Kasi, tignan natin, simula pa lang ito, baka walang mag-attend. So, kung walang mag-attend, babalik po natin sa dalawang service. Amen? I hope that you can follow freely and faithfully sa ating mga announcement. So far, yan lang po ang ating announcement. Thank you so much. God bless us. Hallelujah. Praise the Lord. So ito na po ang ating oras para muli magpasalamat sa tinanggap po natin biyaya mula sa salita ng Diyos. I believe that all of us was blessed, hearing and listening to the Word of God na ating panghawakan sa loob ng isang pahagig sa ating mga kapitbahay, mahal sa buhay at sa mga nagpapalagay. At salamatan natin ang ating Panginoon. Awitin po natin ang praise. Father, thank you so much, O Lord. Na muli po, Lord, binigyan niyo kami ng pagkakataon purihin ka sa sambahin, sa Espiritu at katotohanan. Salamat po sa buhay na inyong mananampalataya at sa lugar na ito po, Panginoon, dinaos namin, Ama, ang midweek
home church video, Panginoon, sa tahanan po na at home church ng Afante family. Salamat po sa buhay ng kanilang leader, Sister Salve, Salvation Orlando, O God, Lord, na walang tigil, na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng paggawa sa home church at hindi pagpapabaya sa kanyang mga members, kahit na ito ay kanyang pamilya, Panginoon. Lord, pagpalaan mo po Sister Salve at maging kanyang anak na sa April Afante na nasa work this time. Patuloy po, Panginoon, na imadik nila yung very essence of the Holy Spirit ng salita ng Diyos at ng gospel, Panginoon. Sa buhay nila, lagi nilang isa sa buhay at igigit na sa core ng kanilang mga buhay ang gospel, only Jesus, only gospel, oh God. Patuloy po pagpalaan sa Sister Salve, kalusugan at kagandahan ng kanya pong buhay, Panginoon, upang ito po ay mag-reflect sa kanyang pamilya, lalo na po sa kanyang mga apo at lalo na po sa kanya rin ang mga anak. Salamat din po, Panginoon, sa buhay na aming tagapagsalita, Pastor Ferdinand Lopez, na ginamit po bilang vessel ng salita ng Diyos, na ang salita ng Diyos may kapangyarihan, na ito po ay makapenetrate sa buhay ng bawat makikinig, hindi lang po sa Afante Home Church, bagyo sa lahat ng mga home churches, Lord. Patuloy na ikaw po, O Diyos, ang siyang maitaas sa amin. Alahan mo din, Pastor Ferdinand Lopez, Lord, na nagdig ng salita mo, inaral, iniyak, at ipinanalangin. At ito po, Panginoon, na inilagay niya muna sa buhay niya bago niya itinahagyan. Salamat din, Panginoon, sa buhay na aming Senior Pastor, Reverend David Lee, na walang sawa, na nananalangin para sa amin lahat, nagbibigay ng komentasyon at gayon din po, Panginoon, naglilid sa amin po mga gawain kahit na nasa kulihan siya. Lord, alalahanin mo po ang buhay niya at maging malakas po siya lagi na sa amin this time, Lord. Siya po ay may karamdaman, Lord. Ba't naniniwala kami, Ama, marami ng karamdaman ang nalagpasan ni sa amin, hindi siya pababayaan. Kaya, good and strength hanggang makabalik po sila sa January 7 dito sa home church, Panginoon, at sa Pilipinas, Ama. Salamat din, Lord, sa panibagong taon na ipinagkaloob mo sa akin. I'm so grateful and thankful, Lord, na hindi mo ako pinabayaan sa mga isang taon. At salamat sa idinagdag mong buhay sa akin. Patuloy, Lord, na pupurin kita, sasambahin at paglilingkuran kita sa huling buhay ng aking buhay, Panginoon. At ang lahat ng buhay na ipinagkakaloob mo sa akin, Lord, iniaalay ko po sa inyo. Father, to God be the glory, Lord, sa buhay ng bawat isa. We give you back all the praise and all the glory, Father God, in the mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. God bless us. See you again.